Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ay binigyan ng maraming oras ng Panginoon na wala po tayong gaanong ginagawa. At nilagay po ng Diyos sa aking puso na gamitin ang mga sandaling ito upang magbulay-bulay at magbahagi rin ng salita ng Diyos sa inyong lahat. So, magandang umaga saan man po tayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa labas ng Pilipinas, sa Middle East. Ang desire ng aking puso ay ang pagpapala ng Diyos ay palagi po nating nararanasan. Huwag tayong magkaroon ng anumang kabalisahan. Ang atin pong nararanasan ngayon ay hindi po magtatagal. Ito po ay mananatili lamang habang mayroon pang layunin at hindi pa nagaganap ang plano ng Diyos sa ating lahat. Amen. So, tayo po ay magbukas ng ating banal na kasulatan sa aklat ng Lucas chapter 1. Basahin po natin ang mula sa talatang 13. Ang sabi po dito, ngunit sinabi nito sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya at marami ang magagalak sa kanyang pagsilang, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Marami sa mga anak ng Israel ang panunumbalikin niya sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon, taglay ang espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang mga anak at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. So, yan. Dito muna po tayo. Dito po sa mga binasa natin, makikita natin ang buhay ni Juan Bautista, ang dakilang plano ng Diyos. Ang mensahe po ng Panginoon ay binigyan ko po ng maikling pamagat na Living the Great Life. O kung mahabang pamagat, ito po ay tinawag kong Extraordinary Christians during quarantine. Extraordinary Christians all the time. Sa Tagalog po, ang ibig sabihin, kung ano ang uri ng iyong pagiging Kristiyano sa panahon ng mga pagsubok o ng krisis, katulad po ng panahon na nararanasan po natin ngayon. Ito po ang magiging basihan kung magiging anong uri ka na Kristiyano sa ibang mga panahon. So kung ikaw ay malamig na Kristiyano kapag panahon ng quarantine, ikaw ay malamig na Kristiyano sa ibang mga panahon. Kung ikaw naman ay nag-uumalab na Kristiyano sa panahong katulad po nito, ikaw ay magiging maalab din na Kristiyano sa lahat
ng panahon. But anyway, God's plan for you is to have or to live the great life. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, tinadakila ka namin. Naniniwala kami, Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, kahapon, ngayon at kailanman. Ikaw po ay nangungusap sa iyong mga anak noong pong mga unang panahon, sa panahon ng lumang tipan at hanggang sa panahong ito. Naniniwala po kami, meron po kayong kapahayagan para sa amin na tatatag, ikalalakas ng aming pananampalataya. Dalangin ko po ang iyong pagpapala, spiritual, material, physical, ay iparanas mo sa iyong mga anak, Panginoon, upang makita ng sanlibutan na kayo nga ang aming Diyos. Salamat sa gagawin po ninyo sa buhay ng bawat isa sa iyong mga anak. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, hindi po tayo lahat ay pinagkalooban ng pribilehiyo na malaman ng advance ang ating magiging buhay. Ito pong binasa nating talata ay tungkol po sa kapahayagan ng anghel mula sa Panginoon, siyempre, kung ano ang kanyang plano sa sanggol na isisilang na walang iba kundi si Juan Bautista. At dito ay ipinahayag ng anghel ang ilan po sa mga highlights ng kanyang magiging buhay. Mula po doon sa 14, 15, 16, sabi po dyan, you shall have joy and gladness, many shall rejoice at his birth. So dito po ay sinasabi na ito pong si Juan Bautista na hindi pa po isinisilang noon ay magbibigay ng kagalakan, kaligayahan sa kanyang mga magulang. Hindi lamang po sa kanyang mga magulang, kundi sa maraming mga tao. Okay. Sa 15 ay ang sabi po diyan ay he shall be great in the sight of the Lord. So, sabi po doon ay siya ay magiging dakila sa paningin sa harap ng Panginoon. At ang iba pa, he shall turn many of the sons of Israel to the Lord their God. He shall go before him or before the Lord, and he shall be great. So ito po, ang katanungan ko ay nais po ba nating maging dakila? Nais po ba natin ng isang maganda, dakilang buhay? Okay? Amen? So, ang pangalawang katanungan ko po ay, do you want to be great in the sight of the Lord or in the Lord? Bakit ko tinanong ang mga katanungan ito? Isang bagay po, it is one thing to be great. Depende sa inyong sukatan ng pagiging dakila, pagkakaroon ng isang dakila, magandang buhay. But it is another to be great in the sight of the Lord. So maaring great, maaring dakila tayo sa estimate ng sanlibutan, sa tingin ng maraming mga tao, na hindi naman tayo dakila
sa tingin ng Panginoon, no? Talakayin po natin. Gusto po ba nating malaman kung paano tayo maging dakila sa harapan, sa paningin, sa panuntunan ng ating Panginoon? Amen. Okay. So talakayin po natin, ano? Dito po sa mga binasa po nating mga talata, ay nagsasabi ng nagpapahayag ng magandang plano ng Diyos sa buhay po nitong si Juan Bautista. Okay, alam na po natin ang kasaysayan. Ito pong si Zacarias at si Elizabeth ay matanda na at baog pa po itong si Elizabeth. At ako'y naniniwala na sila po ay nanalangin, naghangad sa kanilang puso, at sila po ay nanalangin, humingi sa Diyos na sila po ay pagkalooban ng anak. Subalit sa hindi po ipinapaliwanag na nakadahilanan ay sila po ay it seems hindi tinugon ng Panginoon ang kanilang kahilingan. At ito nga po, sila ay matanda na, no? Ang isang bagay po na gusto kong sabihin sa atin, kung tayo po ay mayroong mga nasain sa ating puso, kung ito po ay hindi kung ito po ay hindi laban sa pangako sa salita ng Panginoon, ito po ay ating hiniling o hinihiling, wag po nating isuko ang mga pangarap na ito, ang mga desires na ito. In God's perfect time ay ito po ay ipagkakaloob ng Panginoon. Minsan po ay higit sa ating mga nasain, mayroon pong higit na magandang plano ang Diyos sa ating mga buhay. Katulad po ni Juan Bautista. Maaaring ang nasain ng kanyang mga magulang ay magkaroon lamang sila ng anak. Subalit, mayroon pong higit na maganda, higit na mataas, higit na dakilang plano ang Diyos para sa kanilang magiging anak. Amen. Okay. So, doon po sa mga sumunod na talata ay doon po sa 57 hanggang 66. Ito mababasa natin ang tala ng pagsilang ni Juan Bautista. Subalit gusto ko pong pansinin po natin yung pong verse 80. Verse 80. Ang sabi po doon, lumaki ang bata at naging malakas ang kaniyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Okay. So, ano po ang makikita po natin dito? So, sabi po natin, God has a plan for you, for me, to have or to live the greater life. Amen. So number one, the greater life is a life separated to the Lord. Makita po natin sa talatang ito sa verse 80 na ang unang ginawa ni Juan Bautista ay ito. Ano po yung kanyang ginawa?
He locked down himself for an undistracted fellowship with and communion with the Lord. No? Ganito po yun. Kapag may plano po ang Diyos sa ating buhay, tayo po ay huhubugin, ihahanda ng Diyos. So, dalawang bagay, either God shut us or lock us down. Or, in this case, katulad po ni Juan Bautista, ay siya mismo, he locked down himself. Ito po yung self-quarantine na ginawa po ni Juan Bautista sa kanyang sarili. Hindi lamang siya naniwala sa plano ng Diyos, hindi lamang niya hinintay na nakaupo lamang, mayroon po siyang ginawa. No? So, yun nga po, ang sabi ko, ihahanda tayo ng Diyos. Kung may panawagan, kung may plano sa iyo ang Panginoon, ihahanda ka ng Diyos. And usually, the Lord will shut us down. If the Lord shut us down, it is important for us to maintain proper attitude. Ano pong attitude ang kinakailangan po natin? 3 bagay. Number 1, attitude of submission. Tanggapin natin yung ginagawa, yung process ng Diyos sa ating buhay. Amen. Pangalawa, trust God. Pag sinabi ko pong tayo magtiwala sa Kanya, kasi hindi natin alam, hindi sinasabi ng Diyos at hindi natin naunawaan bakit nangyayari sa atin yung mga kahirapan, mga trials. So, sa panahon po na dumadaan tayo ng mga pagsubok, kinakailangan i-maintain natin hindi lamang yung submission. Pangalawa, yung trust, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Tayo ay magtiwala that God is good. Tayo ay magtiwala that God is just. Tayo ay magtiwala na siya ay makatarungan. At tayo ay magtiwala na ang Diyos ay mayroong magandang plano sa ating buhay. Pangatlo, so submission, trust. Pangatlo, patience. Kinakailangan po ay huwag tayong magmadali. Kinakailangan po we don't terminate prematurely our furnace or affliction experience na pinagdadaanan. Kasi ang kalaban po ng ginagawa sa atin ng Diyos, yung pong tayo ay mainip at tayo ay gumawa ng sariling hakbang upang tayo po ay maalis doon sa sitwasyon na pinaglagyan sa atin ng Diyos. Pag nilagay tayo ng Panginoon sa furnace, hintayin po natin na siya po ang mag-alis po sa atin. Huwag tayong gumawa ng sarili po nating hakbang para tayo ay makawala o gumawa ng deliverance, o palayain ang ating sarili. Okay. We need to have a proper understanding of a lockdown. Kinakailangan magkaroon tayo ng kaunawaan kung ano ba itong lockdown. At ang Diyos po, lahat o karamihan sa ginamit ng Diyos ay dinala po niya sa mga wilderness or furnace experience. Kasama po diyan si Job, kasama po diyan si Abraham. Ano ang lockdown experience ni Abraham? Yung pong pangako sa kanila ng Diyos, matanda na sila, hindi pa nagaganap. Ay nainip si Abraham, kaya pinangunahan na ang Diyos at sinipingan si Hagar. Okay. Sino pa? Si Joseph. Si Joseph po may magandang plano ang Diyos. Pero dinala po siya ng Panginoon doon sa circumstances na
Siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid. Siya po ay dinala sa Ehipto. Siya po ay nakulong. At marami pang iba na mga pinagdaanan. But eventually, ang kagandahan po kay Joseph ay tama po yung kanyang attitude sa ginagawang process ng Diyos. Si David, bago po siya umupo bilang hari, bagaman at alam po niya na sinabi na ng Diyos sa kanya ang plano ng Diyos sa kanyang buhay, siya ay magiging hari, ay siya po ay pinadaan din ng Panginoon sa maraming mga pagsubok. Sino pa? Si Moses, 4 na pong taon dinala ng Panginoon doon po sa Midian for training in the wilderness. Lahat ng mga propeta, ganon din po. Si Pablo, pagkatapos po niyang makilala ang Panginoon on his experience on the road to Damascus, ay siya po ay dinala, siya po ay nag-lockdown din doon po sa Arabia ng 3 taon bago po siya lumabas, nagpakilala at nagpasimula na gumanap ng ipinagagawa ng Diyos sa kanya. So, ito si John the Baptist, at ako po ay naniniwala na tayong lahat ng mga anak ng Diyos, tayong lahat ng Kristiyano ay mayroon pong proseso, mayroon pong mga lockdown, wilderness experience, mga difficulties, trials, mga furnace, afflictions na i-allow ng Panginoon na daanan natin upang tayo ay turuan at maging handa sa kanyang magandang plano, dakilang plano sa ating mga buhay. Okay, ang pinag-uusapan po natin ay we need to have proper understanding of a lockdown, or yung sinasabi natin ng mga afflictions. So number 1, it is a times, or it is times of growing. Ang lockdown po ay panahon na ginagamit ng Diyos para po tayo ay lumago. Sa dalawang bagay, tayo ay pinapalago ng Diyos. Una, in the knowledge of Him, sa kanyang salita, sa pagkakilala natin sa kanya. Pangalawa, in our characters and attitudes. So, nawa po ay huwag tayong magmadali. Yung pong panahon ng mga lockdowns ay gamitin natin para tayo ay lumago sa ating Panginoon. But grow in the grace and the knowledge of the Son of the Lord Jesus Christ. So, pangalawa, ito pong lockdown are times of hearing. Panahon ng pakikinig. Pakikinig, ano pong papakinggan natin? Pakikinig mula po sa Panginoon. Especially, yung pong mga may prophetic calling. So, sa pakikinig sa Panginoon ay ganito lang po ang masasabi ko. We need to hear His specific word. Okay, magbasa tayo ng salita ng Diyos, mag-meditate tayo, mag-aral tayo, lumago tayo sa kanyang salita. Pero we need to hear His specific word or instructions. Bakit po? Kasi we need to proclaim His exact word. Hindi po lahat ay marami pong mga pinapangaral natin sa pulpito, hindi po yun ang exact na ipinapahayag ng Panginoon. And there are many times na kinakailangan po natin na ipahayag yung specific na salita na ibinigay ng Panginoon, na ito ang iyong sabihin sa aking bayan, sa aking mga anak, sa iglesia. Amen. So, it is a time of hearing. Ito po ay panahon ng pakikinig sa ating Panginoon. Pangatlo, it is a place of separation from the world. Yung pong lockdown is a place of separation from the world. Nilalockdown tayo ng Diyos
Hinihiwalay tayo sa sanlibutan. Bakit po? Malaki ang impluwensya ng sanlibutan. Kung saan ka madalas na kung saan ginugugol ang iyong panahon, ay malamang na yung iyong kaisipan, yung iyong personalidad ay ganun na rin, yung iyong puso. Kung ikaw ay madalas sa sanlibutan, you are more of a worldly character. Kung ikaw ay palagi sa presensya ng Diyos, yung glory ng Panginoon ang iyong makukuha sa Kanya, yung ma-impart sa iyo, Si Moses, nang siya ay umakyat doon po sa bundok ng Sinai, nakipag-usap siya sa Panginoon, ilang akyat panaog, 40 days, 40 nights, na nakikipag-usap si Moses sa Panginoon. Pagbaba niya, yung glory ng Panginoon ay nakikita sa kaniyang mga mukha. So, ganun po tayo. Sinisiparate tayo ng Panginoon sa sanlibutan upang makapiling siya, At tayo ay pinapalakas ng Panginoon, sa ating pananampalataya, sa ating sa salita ng Diyos, We need to be strong first in our faith. We need to be strong in the Word bago tayo lumabas sa sanlibutan, before going out into the world. So, kailangan po natin na kung hindi man po tayo i-lockdown ng Panginoon, we need to have a regular quarantine. We need to lock down ourselves for hearing, for recharging, for strengthening. At pang-apat ay lockdowns separate the true from the fake believers. Makikilala ang totoong mananampalataya sa panahon ng kahirapan. Okay po ba? So, yan po yung lockdown, Kaya kapag tayo ay nakakaranas ng mga lockdowns, ng mga furnace afflictions, kinakailangan po pag tayong magmadali, hintayin natin na matapos ang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Okay. So, greater life, ano yung pinag-uusapan natin? Greater life, number 1 is a separated life. Separated from the world, but unto the Lord. Number 2, a resolve, a commitment to live a simple life. Sabi po doon sa Lucas chapter 1 verse 15, sapagkat siya ay magiging dakila sa paningin ng Panginoon, hindi siya iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina, mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. So, ito po yung plano, ito po yung pahayag ng anghel. Ayon po sa mga commentaries, ito po yung tinatawag nilang Nazirite vow. Yung mga Nazirite ay sila po ay nangangako, meron pong pangako na ganito yung kanilang magiging buhay. Wala silang hindi sila iinom ng mga anumang inuming nakalalasing. Ang kanilang pagkain, ang kanilang damit ay ganito lang, so on and so forth. Anyway, to simplify, ito yung plano, ito yung hula tungkol po sa kanya. Subalit, hindi lamang po ito alam o pinakinggan ni Juan Bautista.
ito po ay kanyang ipinamuhay. Ano? He committed his life to be a Nazirite. Sa Matthew 3 verse 4, ang sabi po doon, and the same John had his clothing of camel's hair and a leather girdle about his loins, and his food was locust and wild honey. Okay, so kita po natin in one verse ay si Juan Bautista, all those years na siya po ay nandun sa wilderness, at maging pagkatapos po, maging nung siya po ay nagmi-minister na publicly, ito pa rin yung kanyang lifestyle, ang kanyang pagkain ay kung ano yung matatagpuan sa kagubatan, yung bunga ng mga puno, his food was locust and wild honey, So makikita po natin na hindi po siya mahilig sa mga mamahaling damit, sa mga masasarap na pagkain, sa mga unli, mga samgyupsal, mga ganyan. But he lived a very, very simple life. For us, for many, ay napakahirap ng buhay na ganito. Pero ang gusto ko pong sabihin, kung tayo po ay mga lingkod ng Diyos, tayo po ay posibleng magkaroon ng kaligayahan sa isang simpleng buhay lamang. Amen? Amen po ba? Okay. Hindi na natin pahabain. Ang pag-usapan natin ngayon ay why a simple life? Bakit kailangan yung simpleng pamumuhay lang? Okay. Number one is, a simple life is necessary for us to be an example for others. Kailangan natin na maging halimbawa sa marami, sa maraming mga tao. So, hindi mo ipapangaral ang isang buhay na contented, na masaya, kung hindi mo naranasan itong simple life na ito. A Christian life is meant to be happy, joyful, contented, pero kahit wala yung mga maraming mga bagay sa sanlibutan. Amen. So, kinakailangan nating maranasan upang tayo ay maging halimbawa sa marami. Pangalawa, a simple life is necessary for us to be ready for all eventualities of a Christ following life. Kapag ikaw ay sumunod kay Kristo, given na yung kinakailangan, matuto ka na mag-suffer katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi sa banal na kasulatan, sa Philippians 4:12, I know how to be abased, I know how to be abound. In everything and in all things, I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. Ganon din po ang sinasabi sa Romans 8:17. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified together. Sa 18, for I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. So, ganito lang naman po yun. Kapag ikaw ay Kristiyano, ay
asahan mo na mayroon kang dadanasin na sufferings, persecutions, katulad ng ating Panginoon. Hindi naman po lahat ng pagkakataon ay nasa sufferings, pero yan po yung sinasabi sa banal na kasulatan na tayo bilang mga Kristiyano, tayo po ay dadaan sa mga sufferings, mga trials, mga kahirapan, mga pagsubok. Pag may sufferings, may glory. Okay. So, ano pa po? Bakit kailangan yung simple life? Kailangan yung simple life as a good steward. Sa 1 Corinthians 4:1 and 2. Sabi po dyan, let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Ayan. So tayo daw po ay mga steward ng Panginoon. Okay? As good stewards, kinakailangan ay huwag nating aksayahin, huwag nating lustayin yung mga kaloob ng Panginoon. Kinakailangan daw po gamitin natin ayon po sa kalooban ng ating Panginoon, hindi para magpasasa sa karangyaan para sa ating mga sarili. Bilang good steward ay kinakailangang makita po natin yung pangangailangan po ng maraming mga tao. Napakaraming mga tao naghihirap. Napakarami ang hindi kumakain ng sapat, hindi nakakapagdamit ng sapat. Subalit, ganun din naman na napakaraming mga tao ang nag-aaksaya ng mga pagkain, ng mga resources ng Panginoon. So, yan po yung isang dahilan kinakailangan tayong mamuhay ng simple. Dahil tayo ay mga stewards ng Diyos, mga tagapag-ingat ng Panginoon. Pangalawa, sa pangangailangan ng mga tao ay yung pong pangangailangan ng iglesia. So, the many needs of the people and the many needs of the church does not give us license to live luxuriously. Kinakailangan po na maging simple lang ang buhay natin. At ano ba ang simpleng buhay? We need to know the basic necessities of life, basic needs of life. Ano po ba ang mga basic needs ng isang tao? Sabi po sa 1 Timothy 6 verse 8, and having food and clothing, with this we shall be content. Kung mayroon na daw po tayong pagkain at damit, of course, in moderation, hindi po yung katulad nung ginagawa ng marami, makontento na raw po tayo, maging masaya na po tayo. After these things are met, of course ngayon ay dinagdagan natin ng bahay, okay, kailangan natin ng matitirahan, pero hindi kinakailangan na napakalaking bahay, hindi kinakailangan na laging bago yung ating sasakyan, pwede pa naman, kung kailangan lang, dinagdagan natin ng maraming mga dagdag. Subalit biblically ay pagkain,
damit, sapat na. Be content. Maging kontento na po tayo. Okay. So kapag may natira, kapag may natira, pagkatapos ng ating pagkain, ng ating mga damit, ating mga anak, ano po yung ating tungkulin bilang mga stewards? Kinakailangan use the rest for the works of God. Gamitin po natin yung natira pa para sa kalooban ng Diyos. Okay. Ang turo po natin sa giving ay ibigay yung tithes sa Panginoon. Give the tithes into the storehouse. Kapag hindi natin ibinigay, ay ninanakawan natin ang Diyos. Okay, sang-ayon po ako dyan, pero mayroon pong mas malalim dyan. After the tithes, tanong ko po, ano po yung ating panuntunan doon po sa 90% na naiiwan po sa atin? The remaining 90% after the tithes, para sa akin, is entrusted to us, to me, to you, as an steward. So, marami pong mga tao na para sa kanila yung pagbibigay ng ikapo ay it is a great sacrifice. Maliit na yung kanilang kinikita, bibigay pa nila yung 10%, pero nagbibigay sila dahil nais nilang i-glorify ang Diyos sa kanilang buhay. At it is good, kinakailangan pong ibigay natin at magtiwala po tayo sa Panginoon para sa ating mga pangangailangan. My point is this, marami po sa mga Kristiyano, marami po sa mga tao, kahit ibigay natin yung tithes, hindi po tayo magsasakripisyo. Walang sacrifice sa atin. Sapagkat sobra-sobra yung natitira. It is over and beyond our needs. Okay. Diyan po pumapasok yung luxurious living. At para sa akin ay it is not the will of God. It is not the will of God. Kahit na ibigay mo na yung tithes mo, hindi ka pa rin malaya na gamitin, lustayin yung 90% para sa iyong sariling kalayawan. Sabi po sa Psalms 24 verse 1, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Lahat ay sa Panginoon. Psalms 50 verse 10, every beast of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. Haggai 2:8, the silver is mine, the gold is mine. Lahat po yan ay sa Panginoon. Ito po ang point ko. My point is yung 90% na naiwan sa atin ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon para gamitin ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa pamamaraan na magbibigay luwalhati sa Panginoon. Ako'y naniniwala, the Lord will lead us, the Lord will speak to us, the Lord will instruct us. Bigay mo ang ganito para doon, para sa aking lingkod. Dalhin mo ang ganitong amount, bilhin mo ang ganito, at tulungan mo yung mga mahihirap doon sa tondo. Ganyan po.
Kanya lang po, kapag naibigay na natin yung tithes, sinasarado na po natin yung ating tenga. At we justify ourselves na sa atin yung 90%. No. 90% is still the Lord's property. Amen? Okay, so live a simple life. Pangatlo po, a great life is a God-purpose life. Kung mapapansinin po natin, si John the Baptist, nangaral po siya. Kanyang pangangaral, makikita po natin in Matthew chapter 3, in Lucas chapter 3, verse 10 to 14, and so on. So, ganito lamang po. In total self-abandon, in total self-denial, wala po siyang sarili, no? Wala po siyang hangad para sa kanyang sarili. He pointed the people to the Lord and His coming kingdom. Sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. At sa kanyang pagtuturo ng repentance, sinasabi niya, produce fruit. Practical faith, practical theology. Ito po ang kinakailangan natin. Hindi kinakailangan maraming salita. Hindi kinakailangan ang maraming salita. Ang kinakailangan po yung isinasagawang mga salita. So, anong kanyang mga tinuturo? Tinuturo niya, kinakailangan na paghandaan natin yung pagdating ng Mesiyas, yung kanyang kingdom. For there is judgment for the people. So we need for preparation to the coming of the Messiah and His kingdom. We need to have a submission to His rule, to His standard, a pledge of loyalty and service to Him. So, ang turo po ni Juan Bautista, not a legalistic, formalistic observance of the law, but practical. Practical. Lahat po ay practical. Gumawa ka ng mabuti, be honest, refrain from extortion, be content with such things as you have. At ito po. So, he pointed the people to the Lord and His coming kingdom. His life goal is this. We can summarize in one verse, John 3:30. Ang sabi po ni John, He, sino po yung He? Jesus. He must increase. I must decrease. Eventually, He was beheaded for being forerunner of Christ. Siya po ay pinugutan ng ulo dahil po sa kanyang ginampan ng tungkulin na ihanda ang daraanan ng Panginoon. So, John lived a God-glorifying life. A great life. Ang estimate po ng Panginoon, nais kong basahin po natin. John chapter 5. 35. John 5:35. Ito po ang Panginoon nagsasabi. At ang tinutukoy niya si John the Baptist. He was a burning and a shining light, and you were willing for a season to rejoice in His light. Si John daw po is a burning and shining light. Wow. Sa Matthew 11:9-11. Matthew 11, verse 9-11.
But what went ye out for to see? A prophet? Yes, I say unto you, and more than a prophet. For this is he of whom it is written, Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Verily I say unto you, among them that are born of woman, there has not risen a greater than John the Baptist. Hallelujah. Sabi po niya, siya ay higit sa isa lamang propeta. Sabi po ng Panginoon, walang mas dakilang tao na ipinanganak kay John the Baptist. Yan po ang estimate ng Panginoon sa buhay ni John. Nais ko ring sabihin yung pong makikita natin sa Acts 19 verse 1 to 7, yung bunga ng kanyang buhay, the great life of John the Baptist. It is 20 years afterwards, si Pablo po ay nagmimisyon. Dumaan po siya doon sa Ephesus at may natagpuan po siya ng mga disciples. Ang isa po doon si Apollos, the learned Alexandrian Jew, taga Alexandria, mataas ang pinag-aralan, who only know about John's baptism. So ito po ay nakilala ni Paul at dinisciple niya, tinuruan niya kasi ang alam niya ay yung lamang baptism ni John, yung turo ni John. Tinuruan po siya ni Apostol Pablo at siya po ay naging isang dakilang mananampalataya, lingkod ng Diyos in the early church, in the book of Acts. Hallelujah. So, nais ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng isang dakilang buhay. Ano po yung dakilang buhay? Tatlong bagay. He lived a separated life. Pangalawa, he lived a simple life. Pangatlo, he lived a God-centered, God-purpose life. John, a forerunner, a person who goes before or announce the coming of another. Pag sinabi pong forerunner, ito po yung nauuna sa isang tao. Pagkatapos, mayroon pong susunod. Parang ini-introduce niya yung susunod. At dito po sa pagiging forerunner, tayo pong lahat ay forerunners. Naniniwala po ako na we are living at a time na malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. And our rule is to prepare the people, to prepare the hearts, to prepare the church for the coming of the Lord. Ngayon po ay sikat na sikat yung mga frontliners. Ang frontliners naman po ay sabay-sabay na nakikipaglaban pero mayroong nangunguna. So, in that sense, we are also frontliners. Kasi marami pong kalaban ang iglesia, marami pong kalaban natin ang sanlibutan, kalaban natin ang diablo, kalaban natin ang ating sarili, yung
fleshly desires, our worldly desires, kalaban po natin. So, we are also frontliners. Nakikibaka po tayo. At sa ating pakikibaka as frontliners, sa ating pangunguna bilang mga forerunner of Christ, we are to live like John the Baptist. God called us to live a great life. That great life is a life of separation, a life of simple living, and a life that is centered on God, a kind of life that is God-purpose, God-centered life. Amen? So we are born to live the greater life that God has meant for us. Our meat is to do the will of God, our Heavenly Father. Our purpose is to know Him and to make Him known. Let us be content with such things as we have. Let's live simply. Let our highest joy, fulfillment, satisfaction, goal be the Lord's commendation. Yan po yung nasain natin. Yung papuri mula sa Panginoon. Yung kahit wala tayong maraming mga material things, kahit wala tayong mga luxuries in life, tayo po ay masaya, maligaya. Why? Because our portion is the Lord. Our portion, our inheritance is the Lord. Let me close with a story. Meron daw pong isang bata na pianista, at siya po ay nasa harapan ng great crowd for his recital, for his performance. So, pinaghandaan niya po ito, at dumating yung panahon, dumating yung oras na siya po ay ipapakita yung kanyang kakayanan. So, ginawa niya lahat ng kanyang makakaya. He prepared, he trained, at binigay niya yung the best. And then, on the course of the recital, ay talaga namang tuwang-tuwa yung mga nanonood. Mayroong tumatayo, mayroong humihiyaw, mayroong pumapalakpak. At doon sa pagtatapos ng kanyang recital, standing ovation, lahat po, tayuan yung mga tao, palakpakan, may umiiyak, may naiiyak, subalit yung bata ay nanatiling nakatayo at malungkot yung kanyang mukha. Nilapitan siya noong master of ceremony, at ang sabi, ang galing mo! Ang galing mo! Kikita mo ba silang lahat pumapalakpak sa'yo? Hindi ka ba natutuwa? Sabi ng bata, no. Bakit? Sabi ng MC, why? Ang galing mo nga eh. Nakikita niyo po ba yung matanda doon sa bandang likuran? Ano yung matanda? Ang sabi po ng bata, siya po yung aking maestro at hindi po siya satisfied sa aking performance. Ang sabi ng bata, siya po yung aking master, yun po ang aking maestro, hindi po siya satisfied sa aking performance, kaya malungkot po ako. Mga kapatid, kapag ang layunin po natin
ay applause, palakpak, papuri ng mga tao. We will eventually get it. Makukuha po natin yan madali. Kung ano po yung gusto ng tao, kung ano yung gusto ng sanlibutan, gawin lamang po natin. Tularan lang po natin. Pero kung nais natin, ang papalakpak sa atin, ang magpapapuris, ang magbibigay ng papuri sa atin ay ang Panginoon, kinakailangan po, we must live a higher life, the greater life that God wants for us. A life of separation from the world, a life that is living a simple life, but satisfied with the joy of the Lord. At ang pangatlo, ang layunin natin, maitaas, makilala, makita ang kaluwalhatian, kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. This is the greater life. This is the life that God wants for all of us. God bless.